ay tignan natin yung pagkahati nitong libro na ito. Ang banal na kasulatan, alam ho natin, ay nahahati sa dalawang malalaking bahagi. Ito ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ngayon, iisipin ho natin kung bakit merong ganun, Bakit merong tinatawag na Old Testament at bakit merong tinatawag na New Testament? Is there something special or something peculiar doon? Na bakit meron lang tayong iisang hawak na libro ay bakit ito nahati pa sa dalawang tipan, ang luma at ang bago, at bakit tinawag na yung unang 39 na mga libro mula sa Genesis hanggang doon kay Malakias, bakit ang tawag sa kanila ay the Old Testament books? At bakit mula doon sa Matthew hanggang sa Revelation ay New Testament books? Natuklasan ho natin at napag-aralan natin last week na itong dalawa ay bagamat sila ang dalawang bahagi, malalaking bahagi ng iisang libro, sila ay magkaiba. Una, yung audience, o yung kung kanino o para kanino na isulat nitong mga ito. Yung Old Testament, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ang batas, yung unang 5 libro na isinulat ni Moises ay batas na sinusunod hindi ng lahat ng mga tao sa buong mundo, kundi ng mga angkan lamang na tinatawag nilang Hebrew, the Hebrew people. Para sa kanila lamang ito. Exclusive na para sa kanila. Pangalawa, yung purpose kung bakit isinulat. At ito ang ating ipagpapatuloy sa umagang ito. Bakit nga ba, Bakit isinulat ito? Kung para sa kanila lang pala. Kung itong librong ito, itong lumang tipan ay exclusively for the Jews, the Hebrew people, bakit kinakailangan na bakit nandito pa sa ating Biblia? For what purpose? Or is there any value? At napag-aralan din natin, in-explain din sa atin ni kapatid na Ronnie Carriaga, yes, there's lots of value doon. Una ay matutuho tayo sa kanila. Ang isang tao daw na hindi niya nalalaman yung nangyari is doomed to repeat yung pagkakamali ng mga nauna. So if we do not have the books of the Old Testament, probably we are doomed to have the same mistakes na ginawa nila. And we may miss the mark. Alam ho natin na at matutuklasan natin, mapapag-aralan natin sa mga susunod pang mga minuto ho ng oras na ito, yung isang purpose ng Old Testament, ng lumang tipan. The Old Testament is not the end itself, but it's a means. Ayan, parang pahapyaw lang, It's a means upang makilala natin at madala ho tayo sa mas mahalagang mensahe. Yes, the message of the Old Testament, the old law, the law that was given to Moses, is very important. Sapagkat noong panahon, lalong-lalo, nung naging bansa na ang Israel, dito lahat ng kanilang galaw, lahat ng kanilang pamumuhay ay nakabase doon sa batas ni Moises. Ang kanilang human relationships, ang kanilang fiscal relationships, dito ho sa batas ni Moises nakabase. So it is very important. But na-miss nila ho yung mark, itong mga Hudyo. They thought that the law itself is the end. Ibig sabihin, ito na ang ibinigay ng Diyos upang dito tayo mabuhay, at dito maaaring they were thinking about their salvation. No, hindi po. The old law, the law that was given to Moses, was only a means for us to reach the end.
Okay, ito at marami pa hong mga bagay ang ating pag-aaralan sa umagang ito, kaya sana po ay samahan niyo po kami, ang inyong mga lingkod, upang sabay-sabay ho nating pag-aralan itong mga bagay na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay tawagin ho muna natin ang ating kapatid para sa mga pagbati. Ton? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan na naka-tune in po ngayon sa DCXQ. Narito po ang programang Ang Salita ng Buhay, muling bumabalik sa inyong mga tahanan. Binabati ko lamang po yung ating mga kapatid diyan po sa Manila Church of Christ at ang iba't ibang pamilya po na bumubuo ng kongregasyon na yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po yung ating mga kapatid at kaklase na rin. Kahit na sit-in po ko, tinuturing ko po mga arasi yan, sila Sir Raj, sila kapatid na Brian, kapatid na Archie, kapatid na James, si kapatid na Ruben, si kapatid na Noel. Meron pa ba akong nakalimutan? Bahala na. Okay, gayon din po si Sir Brian saka si Sir Joel po. At batiin ko rin po, nakikinig po ngayon ang ating ministro, si kapatid na Felipe Cariaga, at ang kanya pong may bahay, si Sister Clarita Cariaga. At kagaya nga po ng sinabi ng kapatid na Philip, ay samahan niyo po kami sa pag-aaral sa paksang inihanda namin sa umagang ito, at pinangako po namin na pakikinabangan po natin ang pag-aaral sa umagang ito. Welcome po muli sa Ang Salita ng Buhay. Maraming salamat, kapatid. Ganon din po, hindi lamang sa ang ating mga masugid na taga-subaybay sa stasyon na ito, ang ating binabati. Ganon din ho sa ating mga kaibigan all around the world who are tuned in via Ustream. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsama sa inyong mga lingkod. At sana po ay totoo nga po na itong ating pag-aaral ay maging magandang tool upang magamit ho natin sa ating pag-aral at pagsaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit din ni Tonton si kapatid na Archie, at nais nating ipaabot sa kanya at ang kanyang pamilya, ang pamilya Morales po, ang ating pagdadalamhati, condolences sa kanilang pamilya sa pagpanaw ng kanilang minamahal. Sa pamilya Morales po ay we extend our deep condolences sa inyo at sa inyong mga pamilya po. Kayo po, mga taga-subaybay ho namin, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, tungkol ho sa ating paksa sa umagang ito, o kaya meron kayong mga hindi naunawaan sa banal na kasulatan, ay i-text po sa amin, at gagawin ho namin ang aming buong makakaya upang mabigyan ng tuon ang inyong mga katanungan. Ang numero po na i-text po ninyo ay 0915-612-2922. Yan po, 0915-612-2922. O kaya sa email na Bible Studies _Manila. Okay, Bible Studies _Manila @yahoo.com. Okay, maaari nyo rin pong i-text ang ating mga kapatid sa numerong 0928-521-3737. 0928-521-3737. O kaya 0918-909-2645. 0918-909-2645. Yan po ang mga numerong huwag niyong kalimutan kung nais nyo pong o kung meron kayong mga katanungan o kaya nais ninyong batiin ho namin kayo o at ang inyong mga kaibigan o mahal sa buhay. Meron kayong mga nais iparating sa kanila sa pamamagitan ho ng himpilang ito, maaari nyo rin pong i-text sa amin at ipapaabot ho natin sa kanila on air.
So, maraming salamat po sa inyong pagtutok at samahan niyo po kami. Binabati natin si kapatid na Ronnie Carriaga, na sila din ay nakikinig sa umagang ito. Ang batas ni Moises, ito ay ibinigay ng Panginoong Diyos exclusively, nabanggit ho natin nung nakaraang linggo, exclusively para ho sa bansa ng Israel. Balikan ho natin ito. Basahin ho natin ang Deuteronomio Kapitulo 5. Para kanino? Mahalaga ho na malaman natin. Dito pa lang, whenever we are reading ang isang libro sa banal na kasulatan, o kaya isang kapitulo o isang talata, ang unang alamin ho natin ay kanino sinabi o para kanino itong sinasabi. Sinong nagsabi nito at bakit sinabi? Yan ang mga tanungin ho natin upang lalo nating maintindihan yung ating mga binabasa. So, let's look at Deuteronomy chapter 5. Okay, Deuteronomy chapter 5 sa talatang 1 hanggang 5. Deuteronomio Kapitulo 5 sa talatang 1 hanggang 5. Pakinggan ho natin ang mga talatang ito. At tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoon ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating ngang nangariritoong lahat na buhay sa araw na ito. Sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon, upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo natatakot dahil sa apoy, at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi. Ang Panginoong Diyos, ayon kay Moises, ay hindi nakipagtipan sa kanilang mga magulang noon, kundi sa kanila lamang na nandoon sa ilang at sa bansang sa kanilang mga Hebreo lamang. Hindi kaninuan, sa kanila lamang at sa kanilang mga nabubuhay nung panahon na yun. Para sa kanila itong tipan na ito. It was for them to follow, and it was for them to know. Okay? Upang makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Now, nabanggit ho natin kanina na this is just a means. It is not the end. Now, sa pamamagitan ho ng batas, makikilala ho nila kung sino ang Panginoon, ano ang kanyang characteristics, paano siya makitungo sa mga tao. But again, meron diyang sinabi upang makilala, this is just the means. Somewhere down the line ay gagawin ng mga Hudyo itong batas ni Moises na ito na yung end result. Wala nang ibang darating. Pero nabanggit din ho natin noong last week na hindi ito permanent. Ang plano ng Diyos, binigay niya yung batas, pero it was not meant to be permanent. Merong darating na mas magandang tipan. There would come a time when God would make another covenant between Him and man, at hindi ito exclusively for the Jews lamang. Tignan natin yung Jeremias Kapitulo 31. Sa talatang 31, ito yung nabasa natin nung nakaraang linggo. Let's see this verse at ano ang sinabi ng mga salitang ito, ng talatang ito. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda.
hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na aking tipan ay sa kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking kikipagtipan sa sangbayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y aking magiging bayan. Okay, darating ang panahon na gagawa at magtatatag ang ating Panginoong Diyos ng panibagong tipan. At itong tipan na ito, this covenant, ay hindi na ito isusulat sa mga tapyas ng bato, kagaya ng sinasabi tungkol kay Moises, ano po. Ngunit itong tipan na ito ay susulat sa mga puso. And they will teach each man his neighbor, and hindi na daw sila magsasabing, know thy God. Makikilala nila ang ating Panginoong Diyos. They will know me from the least of them to the greatest. Doon sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, sa mga taga-Roma, walang rason, ang sabi ni Pablo, na ang isang tao ay hindi niya makilala ang ating Panginoon. Now, anong tipan ito? Ano ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos dito na tipan? Well, of course, kung merong luma, ang tinutukoy natin kanina ay lumang tipan, merong bagong tipan. At sa mga susunod pang mga leksyon ho natin, makikita natin sa pamamagitan ng programang ito, ano ang nilalaman ng lupa, bagong tipan, para kanino ito, at ano ang mensahe na dapat nating malaman tungkol ho dyan sa bagong tipan na yan. But let's continue on with the Old Testament. Okay, the Old Testament. Kasama doon sa lumang tipan, doon sa batas ni Moises, ay yung paggawa ng tabernakulo. At doon sa tabernakulo, ito ang ginawang tulda ng ating Panginoong Diyos. Ipinagawa niya kay Moises. At merong itong sukat, merong materyales na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, kung saang posisyon ilalagay yung mga furnitures, okay? Lahat ito ay means upang ipakilala na naman sa atin ang ating Panginoon. Okay? Yun ang end. Itong lahat, the tabernacle, yung tent, and eventually naging templo ito, lahat ng mga ito ay simbolo. Merong mga sinisimbolo ng mga itong lahat. For example, the altar, okay? Yung laver, yung candlestick ng templo, the curtain, the ark of the covenant. Itong lahat ay mahalaga para sa mga Hudyo. And they thought that ito na yung end. Ito yung binigay ng ating Panginoon. Maaari inaakala nila na para sa kanila exclusively upang mapagtibay ang tipan mula between them and God. But they missed the mark. These are just symbols. These are just shadows. Kung babasahin ho natin yung sulat ng Hebreo sa Kapitulo 10, ay sasabihin niya na itong lahat ng mga ito, the old law, is just a shadow. Okay. Tingnan ho natin ang Hebreo Kapitulo 10, sa talatang 1. Po. Hebrews chapter 10, in verse 1. Yeah, verse 1. Okay, verse 1 and 2.
Hebreo Kapitulo 10 sa talatang 1 at 2. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaari magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon, sa ibang paraan na hindi kaya bagang nagsipagdikat sila sa paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga makasalanan. Okay. Ang batas ay isang shadow, isang type, kung tawagin ho natin, yung mga scholar, ang tawag ho nila dyan ay type o simbolo lamang. Ito ay anino. Kapag meron ho tayong nakitang anino, maaaring siguro yung korte ng anino makita natin, ay si Kwan yan, si Tonton. Paano natin malaman? Ay kasi makikita natin yung shape, yung korte ng mukha, makikita natin yung maaaring yung shape ng katawan, yung kanyang stance. Maaaring sabihin natin si Tonton yan. Pero kung nakita natin yung anino, hindi pa ho natin nakikita si Tonton. Ano po? Yun ang ibig sabihin ng sumulat ng Hebreo. O maaaring nakita na natin yung anino, nakita na natin yung templo, nakita natin yung dambana ng Panginoon, nakita natin yung candlestick. But these are just shadows, these are just symbols. Hindi pa natin nakikita yung very form, yung tunay na ito ay larawan lamang, ano po. But they still not have seen the very form. Okay, the very form of things. Kung ano ang kung may simbolo, may sinisimbolo, yun ang hindi pa ho nila nakikita. Doon dito sa lumang tipan. So it's just the law is just a symbol. It is a type. Okay. Kasama ho dyan, ay nabasa ni kapatid na Tonton, kasama doon sa lumang tipan ay ang mga pari, sila ang mga tagapamagitan ng sambayan ng Diyos, ang Israel at ang Diyos. They would be used by God to represent man for God. Sila, ang kanilang tungkulin ay tutulungan nila ang bayan ng Israel sa kanilang pag-alay ng mga handog. This is very important. Yung pag-alay ng handog po, ay ito ang paraan ng Panginoong Diyos na ibinigay sa mga Moises at kasama po ito sa batas. Kasama ito sa lumang tipan na paraan o solusyon ng kanilang mga kasalanan nung panahon. If a man sins, ay pananagutan niya yung kanyang kasalanan. How would he do that? Kinakailangang mag-alay ho siya ng handog, a burnt offering. At dyan sa offering, sa handog na yan, of course, merong dugo. And that offering would be a representative of the offerer. Ano po? Now, ito ang gagawin nila upang masusyonan ang kanilang mga kasalanan. So, merong daily, merong monthly, merong yearly. Yung saserdote ay mag-aalay ng handog upang mabigyan ng solusyon ng kasalanan hindi lamang niya at ang kanyang pamilya, bagkus ang kasalanan ng buong sambayan ng Israel. Minsan sa isang taon, papasok ang saserdote doon sa inner sanctuary na tinatawag nila doon sa templo. At mag-aalay ho siya ng handog. And this would suffice yung offering ng buong Israel. At ang sabi ng sumulat ng Hebreo na nabasa ni kapatid na Tonton kanina, ito sapagkat itong lumang tipan ay shadow lamang, ay mahina, and yung priesthood doon
if the old law is just a means, yung priesthood doon also is just a means. It's not the end. Merong mas magandang order of priesthood, mas magandang promises na darating, mas magandang offering ang ibibigay o iaalay ng mas maling na pare. So it is very important po na malaman natin na ang lumang tipan is exclusively for the Jews. Ito ay ibinigay sa kanila doon sa una ay doon daw sa Horeb. For the first generation na lumabas mula doon sa Egypt. Napunta sila doon sa Horeb, doon sa Sinai. At doon ibinigay una ng Panginoong Diyos kay Moises yung 10 utos at ang kabuuan ng lumang tipan ng kautusan. And after 40 years, they are ready to enter the promised land. But before that, ipinaalalahan na naman ni Moises, not the first generation, patay na silang lahat. Ngunit yung kanilang mga anak, just before they entered the promised land, ibinigay ulit yung batas. Now, para kanino? Sa kanila na nabubuhay nung panahon na yon. Sa kanila nakipagtipan ng ating Panginoong Diyos. It's exclusively for them to follow and for them to know. It is not the end, but only a means. Okay. Means lamang po ito upang malaman natin ang mas mahalaga na mensahe sa araw na ito. Okay. What else? Ano pa ang value ng lumang tipan? If it's only the means, meron pang mas mahalagang mensahe, ano po? Ngunit meron pang isang value of knowing the law. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko naman malalaman kung ang kasalanan kung wala ang batas. Ano po? What does that mean? Tignan natin. Roma Kapitulo 7. Roma Kapitulo 7 sa talatang 7. Pakinggan ho natin ang talatang ito. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag daw ang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Okay. Parang ginagawa ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko naman malalaman na mali pala yung ginagawa ko dahil kung wala yung batas, yung kautusan. So it is the law that defines sin. No, the law did not bring sin. Na parang ito ang isang konklusyon na maaaring makita natin dito, ano po? Sapagkat hindi daw malalaman ni Apostol Pablo ang kasalanan kung wala yung batas. So parang ang sinasabi ay dahil sa batas nagkasala si Apostol Pablo. No, hindi po. We will not know what sin is unless there's law. Ang ating illustration po nung nakaraang linggo ay kung subukan ho natin tumawid dyan sa Quezon Avenue o kaya doon sa EDSA, ano po, at hulihin tayo. Hinuli tayo ng otoridad at sasabihin, nagkasala po kayo sa batas. Anong kasalanan ko? Jaywalking. Ay, no jaywalking pala dito, ano? So we do not know, we did not come to know about the law na tayo ay nagkasala without knowing yung batas. So hindi po nagkasala. The law did not make Paul sin, but the law made Paul know about kung ano ang kasalanan. It is very important. Sapagkat you cannot
doon sa unang Juan kapitulo 3, the law is the sin is transgression of the law. Sin is transgression of the law. Yun din ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 7. Ano po? On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. It is through the law. For I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. So mahalaga po na malaman din ho natin kung ano yung nakalagay doon, so that we would come to know what we are doing today. Okay. Galatia Kapitulo 3. Isa pang purpose ho kung bakit naisulat at narito pa rin at binabasa pa rin natin ang lumang tipan. Nabanggit na natin kanina, it is just the means, not the end. Isang purpose, maaaring sabihin natin, it is the greatest purpose of the Old Testament, is for us to know about the Lord. Sa Galatia Kapitulo 3, sa talatang 24 hanggang 26, pakinggan ho natin itong mga talatang ito. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang hiyatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapat gayon, dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay. Ang batas, ayon kay Apostol Pablo, ay tagapagturo. It is a tutor. It is a means for us to know Christ. Ito ang mensahe na magdadala sa atin sa pagkaalam sa ating Panginoong Kristo. As far as the Jews were concerned, they thought ito na ang mensahe na aming kailangang malaman. And probably they would be thinking, dito na, kung susundin ko ito I would inherit the promises of God. Siguro, ano po? But ang sabi ni Apostol Pablo, hindi. The law is just a school bus. Ito ay paraan upang ang mga Hudyo ay makilala nila ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat mahirap naman talagang intindihin, ano po, bakit Emmanuel? Bakit Emmanuel? Bakit noong naghula itong si Isaiah, at ang kanyang hula ay, there would come a time that a virgin would give birth. Hindi ito natural, ano po? Sapagkat we all know that virgins would not give birth to a son. But a virgin would give birth to a son. At ang ipapangalan ay Emmanuel. Alam ho nila yung Emmanuel. Ang mga Hudyo, alam nila ang ibig sabihin ng Emmanuel. At bakit tinawag na Emmanuel? God with us. Kasama nila ang Diyos. They would come to know about this if only they knew the message of the Old Testament. If they knew that the purpose of the Old Testament is just a means for them to know Christ. So ang sabi ni Apostol Pablo, the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. Now, doon sa talatang 25, but now that faith has come, we are no longer under a tutor. Wala na, hindi na daw tayo sa ilalim sa tutor na yan. Ano yung tutor na yan? Ano yung tinutukoy dyan na school bus? Ang lumang tipan. Ang lumang tipan, walang iba. Now that faith has come, we are no longer under a tutor. Faith, of course, ang sasabihin ng sumulat ng Hebreo is, faith is the substance of things
hoped for and the evidence of things not seen. Well, the evidence of things not seen sa ating batas ay hindi po pwede yan. Kung meron kang evidence, for example, kung merong murder ay meron kang evidence, ay yan po yung ginamit na weapon upang patayin. Nakikita mo yan, or merong nakakita sa kanya sa pumatay, at tatanungin, nakikita ho pa rin natin yung evidence. But faith, as far as faith is concerned, it's the evidence of things not seen. Do you believe that there's a God? Do you believe that there's heaven? Do you believe that there's hell? Now, hindi ho natin itong mga bagay na nakikita, but we believe there is so. Do you believe that there's eternal life? Hindi ito natin nakikita, ngunit tayo ay naniniwala. How do we come to know about this? How do we come to have faith? Ayon din kay Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, is knowing what the gospel is. It is through knowing the Word of God that a person has faith. So, yun. If a man knows the Old Testament, binasa niya, at napag-aralan niya, makikita niya yung mga simbolo na nandoon would be pertaining to someone else. Mapalad nga po itong eunuko sa Gawa Kapitulo 8, that on his way back, galing ho siya doon sa Jerusalem. On his way back to Ethiopia, binabasa niya yung scriptures. And he came to Isaiah chapter 53 at hindi niya maintindihan yung kanyang binabasa. He knew that, sabi niya, ang sino bang tinutukoy ng ito, yung author o someone else? So, tinanong niya, pinadala ng Espiritu itong si Felipe, at tinanong niya si Felipe, sino bang tinutukoy nito? See, yung Isaiah 53 is a prophecy of someone else. Kagaya din ng mga sinisimbolo ng mga bagay na nasa loob ng tabernakulo, ng templo, they symbolize someone else. At ang pinaka antitype ng lahat ng mga type ho na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The law is a tutor for us to know Christ. Okay. Now, bakit kailangang palitan? Bakit kinakailangang palitan? Bakit may mensahe ang Panginoon doon? May batas ang Panginoon noon, at bakit hindi naging permanent? Bakit kailangan gumawa siya ng isang tipan na hindi naman pala ito permanent? Well, firstly po, we cannot question the wisdom of God. Ang ating pag-iisip ay hindi kapantay at hindi ho natin may pantay talaga sa pag-iisip ng ating Panginoong Diyos. There's no way na kahit katiting man lang ay maabot ho natin ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Secondly, ang lumang tipan is so exclusive, para lamang sa kanilang mga Hudyo, na tayong mga Hentil, ang ibig sabihin ng mga Hentil ay hindi ho kalahi ni Jacob, hindi Israelites, na tayong mga Hentil ay excluded from ito, yung batas na ito. So, kung ito ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos na basihan upang iligtas ang buong ang mundo, naku, kawawa naman ho tayo, sapagkat hindi ho tayo kasama dyan sa tipan na yan. And pangatlo ay dahil maaaring sabihin natin na dahil napaka-exclusive at maaaring napaka-stricto ng batas na ito,
ay may mga kahinaan po itong batas na ito. Let's see, Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8 sa talatang 3. Ano ang isang kahinaan nitong batas na ito, itong lumang kautusan po na ito? Pakinggan natin yung salaysay ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8 sa talatang 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Okay. First, ang sabi ni Apostol Pablo, merong mga kahinaan itong batas na ito. The law is weak as it was through the flesh. Okay. Meron siyang tinatawag na limitations. Meron siyang tinatawag na weaknesses. Ano po, itong batas na ito. Now, magtataka ho tayo, sandali lang. Binigay ito ng Diyos. Ang Diyos ang author nito. How is it that it's weak? Bakit naging mahina? Diyos ang gumawa nito. Bakit naging mahina? Let's see. Tignan lang muna natin. Ano po? Pagpatuloy muna natin. Balikan ho natin ang Galatia Kapitulo 2. Galatia Kapitulo 2 sa talatang 21 at Kapitulo 3 sa talatang 21 rin po. Galatians chapter 2 in verse 21 and then Galatians chapter 3 in verse 21. Pakinggan ho natin na naman ang mga talatang ito. Hindi ko winawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Sa Kapitulo 3 sa talatang 21 po. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Okay. Ito ang sinasabi, ang argument ni Apostol Pablo. Hindi niya pinagkukontra itong dalawa. No, ang sabi niya, it would never be doon sa talatang Kapitulo 3 sa talatang 21. They're not contrary. But ang sinasabi ni Apostol Pablo ay una, itong batas na ito, itong lumang tipan, it could not impart righteousness. And hindi niya kaya magbigay ng buhay, life. Why is it? Bakit? Flawed, limited, ano po, mahina. In itself, maaaring sabihin natin, bakit nga ganun? Ano po? Bakit ganun? Ang Diyos naman ang nagbigay na ito, ng batas na ito, at bakit ganyan na may kahinaan? Bakit hindi niya kayang magbigay ng buhay? Bakit hindi niya kayang magbigay ng katuwiran, ng righteousness? Ang Diyos naman ang nagbigay nito. Sapagkat this is just a means. Wag ho nating kalimutan. God never meant that the Old Testament would be the end and to be followed by all people so that they would be righteous. No, hindi po. Kinakailangan na malaman natin kung ano yung end ng means na ito. Okay. So, ang kahinaan po ay wala sa kautusan. It is not in itself. Okay. By itself, maaaring kung ito ang gagamitin natin na basihan, maaaring sabihin natin, mahina naman pala ito. Without even knowing the purpose of the Old Testament, sabihin natin, mahina naman pala itong tipan na ito. But if we come to know the purpose of the Old Testament, the weakness now lies not on the law, but on the followers of the law. Ito rin ang i-explain sa atin ng sumulat ng Hebreo. Ang weakness would not be on the law. The weakness would be on those following the law. Hindi ho nila kayang sundin kasi ang batas. Sapagkat nandyan ang pride, o nandyan ang tukso, nandyan ang kanilang katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Instead of following God,
Hindi eh. They followed what they wanted to do. Ay, all along siguro iniisip nila, mayroon namang solusyon dyan eh. Nandyan naman, kung mag-aalay naman ako ng handog sa susunod na linggo eh, pwede naman akong gano'n. Okay? So, maaaring yan ang kanilang iniisip, ano po. So, it is just a means. It is weak, it is limited, it could not impart righteousness, He cannot give life itong lumang tipan, itong batas. Balikan natin yung nabasa natin kanina, Hebreo Kapitulo 10. Hebrews chapter 10 in verse 1. Okay. At maaaring makikita rin natin na naman, kahinaan na naman ito. Ano po? Let's see, Hebrews chapter 10 in verse 1. Pagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa ba ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon? Okay, hindi niya kayang magpaging sakdal. He cannot make perfect those who come near. Now, siguro maaaring there is temporary forgiveness of sins. But one thing this cannot make the worshipper, yung malinisan yung kanyang budhi, yung kanyang konsensya. Hindi niya daw kaya ito. Why? Because it was never meant to be. Yung offering was not meant to be permanent. This is just, again, ito ay shadow, ito ay simbolo, it is a means for us to know about the greatest offering dito ho sa bagong tipan. Ang offering dito sa lumang tipan ay baka, o kaya tupa, o kambing. Dito sa bagong tipan, hindi na yun ang ating makikitang offering. Iba na. Sa lumang tipan, taon-taon kinakailangan nilang mag-alay ng handog upang mabigyan ng solusyon yung kanilang kasalanan. Ngunit hindi nalilinis yung kanilang budhi, sapagkat taon-taon naaalala pa rin nila yung kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, patuloy silang nababagabag sa mga nagawa nilang pagkakamali. Ay, ganun pala, ako ay napaka-guilty. Maaari yun ang kanilang sasabihin. Dito sa bagong tipan, hindi na ho taon-taon. Minsan magpakailanman nangyari yung handog na yun. Dito sa lumang tipan, marami ho sila. Sapagkat kung mamatay ang isang saserdote, isang pari, ay may papalit na isa. Yung susunod sa kanya. Dito sa bagong tipan, yung nag-alay ng handog, iisa lamang. At yung kanyang pag-alay ay minsan, and itong alay na ito ay magpakailanman na. Ibig sabihin, hindi na siya taon-taon mag-aalay at hindi na siya kailangang palitan sapagkat effective yung kanyang handog na kanyang inalay. Okay, mga kaibigan, napag-aralan ho natin na ang batas ni Moises ay paraan lamang. It's just a means. It's not the end. It's a means for us to know a better message based on better promises. Better Lord. Ayan. Ito ang ating makikita. The law is just a means for us to know the gospel. What is the gospel? Ano ang mensahe ng Ebanghelyo at ano ang dapat nating malaman tungkol dyan sa Ebanghelyo na yan at ano ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo? Yan at marami pang iba ho ang ating matatalakay at pag-aaralan sa mga susunod pang mga episodes ng ating programang Ang Salita ng Buhay. Sa ngalan po ni kapatid na Ton Cruz, ito pong inyong lingkod si Philip Dumawa. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang umaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Come to the feast, come for the table now is spread. Ye famishing, ye weary.